Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong tila pagdepensa ni dating Pangulong Duterte dito sa tatlong banateros, kila Banatbay, kay Coach Oli, tsaka kay Boss Dada. Dito makikita ninyo na marami nagsasabi na talagang wala namang patutunguhan yung sinasabi ni Secretary Remulla na kakasuhan silang tatlo. Diba? Ito si Pangulong Duterte, hindi lang naman, tanggalin mo natin yung pagiging presidente niya. Dati rin siyang fiscal, dati rin, abogado rin siya. So, alam din niya yung batas. So, dito, mas ipaliliwanag dito ni Pangulong Duterte kung bakit na parang nonsense yung mga sinabi rito ni Secretary Remulla. So, panoorin po natin. Good evening po, Mayor. Good evening po, Pastor. Tanong po namin kay Mayor, kamakailan po ay nagkaroon po ng interview yung mga vlogger po kay dating Bucor Chief Gerald Bantag at kinukonsiderang fugitive ng Dito napapansin ko lang, hindi binabanggit na nasa media rin itong sila Banatbay. Sinasabi lang vloggers. Diba? In-interview ng tatlong vlogger. So dito hindi nila, parang hindi pa sila masyadong aware na nasa media rin itong tatlong to. May nalabag po ba na batas sa mga vlogger dahil ayon... Ang pupogi ng mga vlogger na yun Oh. Sinong pinakapogi dun? Hindi ako yun. Talay. Sa Department of Justice, dapat i-cite in contempt ang mga vloggers sa binasos nila ang korte sa ginawang interview kay Bantag na pinaghahanap po ng batas. Ano po yung masasabi niyo dito, Mayor? Again, I'm sorry, I have not, hindi ko nakuha lahat ang scenario. Can you... Ano daw, Mayor, si dating Bucor Chief General Bantag kinukonsiderang fugitive ng Estado. May nalabag ba daw na batas ang mga vloggers, yung mga banateros na tatlo? Buti pa ito si tinawag na banateros Doon sa iba, parang takot na tagot banggitin ng pangalang banateros Boss Dada, mukhang parang may nabivisualize ako. Parang bagay tayo sa SMN. Biro lamang po. Wala ako kung balak gumising. Nag-interview sa kanila. Kasi sabi ng DOJ, dapat i-cite in contempt ang mga vloggers na nag-interview dahil binastos nilang korte sa ginawang interview kay Bantag, which is considered to be a fugitive of the state na pinaghanap ng batas. Ano raw yun? With due respect to my friend, I have the highest, kay Justice Secretary Remulla. Wala pang kaso si Bantag sa korte. I don't know if I do not know if there is 1 or 2 or 3 filed against him. But to my knowledge now, wala pang kaso si Bantag. So, kung may mga enterprising na vloggers o newsmen or members of the media who would go to him and interview him and even picture him as a hero, we go to the extreme. That cannot be by any measure contemptuous. As a matter of fact, it is the right of the Filipino who is into media, the freedom of expression, the freedom of the press
And even if there is a filed case against him, and even if he's a fugitive, with Ang linaw, ano? Kasi una, sinabi niya, wala pa namang kaso. Although kasi, ang maaaring paliwanag doon na sinasabi niyang yun, wala pa ho kasing trial, hindi pa ho nagsisimula yung trial. Okay? Hindi pa ho nagsisimula yung trial, kaya naman, parang gano'n ang sinabi ni Pangulong Duterte na wala pang kaso. Pero dito, nilinaw niya, even if fugitive, even if there is a case filed against him. Nilinaw ni Pangulong Duterte dito kahit pa meron. At actually, he even went to the extreme. Kahit pa nga gawing pangbayani. Ang sinasabi niya dito kalayaan ng bawat Pilipino. Eto. the free Kasi parang dito, sinasakal ni Remulla yung karapatan ng bawat Pilipino na express yung kanilang, yung freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press, sinasakal niya rito. So, dito sinabi na nga ni Pangulong Duterte na kahit nga may kaso yan, kahit fugitive yan, may karapatan pa rin. Di ba? Actually, totoo naman sinabi ni Pangulong Duterte, wala pang kaso kung tutusin. Wala pang kaso si Bantag. Inaakusahan pa lang siya. At diringgin pa yan ng kaso kung may katotohanan yung kinakaso sa kanyang mga sinampang kaso sa kanya. So, technically, wala pa talagang kaso si Bantag. Pinag-uusapan pa lang sa korte kung tama ba yung ikinaso sa kanya. So, dito, marami nang nakita agad na mali si Pangulong Duterte. Una-una nga, wala kang kaso. Dahil nga didinggin pa yan. Pangalawa, yung karapatan is nasasakal. Both kay Bantag at dito sa tatlong to. So talagang medyo malaki sabit ni Remulla rito. freedom of expression, the freedom of the press, and even if there is a filed case against him, and even if he's a fugitive, Alinaw ha, even may file na case or even fugitive. with a record now na may kaso, you can ask question. You are not prohibited by any law or by any regulation that could amount to a contempt of what? Court? Wala pang kaso Ayan, mapakalinaw po nun. Kasi nga, hindi pa nagraran yung pinapatawag pa lang siya para sumagot. Di nga mahuli. So hindi pa nagsisimula yung takbuhin ng korte. Kasi natanong ko din po yan sa abogado. Wala pang ongoing trial. Kasi nga hindi nga sumisipot si Bantag. Kahit nga sabi ni Pangulong Duterte, kahit nga fugitive pa. Meron na hindi pa pwedeng i-contempt of court. The civilian. So ito, maliwanag lang na talagang walang pwedeng ikaso rito kay Laban at Bay. Ang nakikita ko lang dito naging problema ni Secretary Remulla is alam mo yun, yung pinipilit, napapahiya na talaga sila. Yun term na yun, napapahiya sila. Dahil hindi nila mahuli kung nasan si Bantag. Hindi nila mahuli kung nasan si Tebes. Pero, nagawa interview nitong tatlong to, si Bantag, sabi nga nila Bantag, hindi nga nila Bantag nila Banat Bay. Hindi nga nila sigurado kung si Bantag talaga yung kausap nila. Dahil nga balot na balot, madilim, kaboses lang. Pwede namang ginagaya lang yung boses, pero hindi talaga si Bantag. So, doon wala pa rin kasiguraduhan. Pangalawa, hindi naman nila napag-usapan yung tungkol sa kaso. Ang binabanatan nga nila doon, si Katapang nga. So talagang dito malayong-malayo talaga. So maraming salamat po.